Bianco, ang inyong kapusong totoo. Ayon po sa mga doktor, 2 lamang sa 1 milyong ipinapanganak na sanggol ang nagkakaroon ng kondisyon na kung tawagin ay teratoma o isang uri ng tumor sa katawan ng sanggol. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang tuwirang sanhi ng tumor na ito. Sa katunayan, sa ospital kung saan ipinanganak si Baby Hazel, siya ang kauna-unahang sanggol na may taglay na teratoma. Ang pinaglumaang stroller na ito ang naghihintay kay Baby Hazel sa kanyang pag-uwi. Pero hanggang ngayon, wala pa rin gumagamit nito. Nagpapacheck up naman po ako pero hindi po kompleto yung gamot. Ang pagkasabik sa kauna-unahang anak ng mag-asawang Harold at Rapunzel ay napalitan ng lungkot dahil sa naging kondisyon ng sanggol. Naantay ko siya sa kwarto namin. Sabi ko, ba't wala pa si baby? Kasi nahihirapan siyang huminga. Sa ospital naman, habang walang humpay ang tunog ng mga aparato na siyang nagiging daan para makahinga si Hazel, wala ring tigil sa pagdarasal ang kanyang ama na sana gumaling ang anak. Kung pwede nga lang kung akuin, ako nakukuha eh. Hindi ko matanggap kasi na gano'n na lang po na ventilator po ako nagpapahinga sa kanya. Inalam natin ang tunay na kondisyon ng 8 days old na si Baby Hazel. Is what we call oropharyngeal teratoma. Ang pinagmumulan niya ay yung nandun sa ngala-ngala. Halos matakpan na ang mukha ng sanggol sa laki ng kanyang mga bukol. Nagiging problema ito sa kanyang paghinga. First pursue the diagnostic test. Mula doon natin makikita kung ito ba ay amenable to operation. Hindi permanente ang trabaho ng tatay ni Hazel bilang construction worker. Habang ang kanyang ina naman ay nagpapagaling sa kanilang tahanan matapos manganak. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang makasama. Para sa mga magulang, wala na sigurong mas sasaya pa sa pagkasilang ng kanilang kauna-unahang supling. Ganito rin ang pakiramdam ng mga magulang ni Hazel. At kahit may mabigat na karamdaman ng bata, nananatili pa rin siyang isang biyaya. Humihingi po ako ng konting tulong para po sa anak ko. Para po ma-opera na siya. Sadya po namin ikinubli ang hitsura ng sanggol sapagkat siya po ay nasa masela na kalagayan. Kailangan sumailalim niya ngayon sa ilang pang pagsusuri tulad ng CT scan at angiogram para maihanda siya sa nalalapit na operasyon. Kami po ay nagpapasalamat kay Dr. Ann Francis Butay na siyang sumuri sa bata. Kumakatok po si Hazel sa inyong mga puso. Kung gusto po ninyo magpaabot ng tulong kay Baby Hazel, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com.